as promised po, we would like to feature some of the adapters during the past seminars na kinandak po namin for every barangays. Particularly in Barangay Carael. Para po sa inyong kaalaman, kami po sa Sante Feeds Corporation ay committed po in promoting aquaculture sa mga farmers. So, nagkakandak po kami ng seminars in every barangays upang mabigyan ng new knowledge yung mga farmers natin para makatulong sa wastong pagpapakain, wastong pag-aalaga, at upang mabigyan din po sila ng ibang alternatibong pwede pala nilang alagaan aside from bangus at iba pang common na inaalagaan dito sa bayan ng Binmaley. Dati akong namasukan sa Maynila, nagtrabaho ako sa Maynila. Naisip ko na kasi nawala na ako ng trabaho sa Maynila. Ito na, nung nalaman namin na itong feeds, yung tati feeds na yan ang naisip kong sa palisdaan na lang. Una, ito nung nabili ng hipag ko itong palisdaan. Ngayon, yan ang simulat. Noong pa kami magsimula, lablab lang ang pinapakain namin. Yun, naobserbahan namin na mabagal lumaki ang bangus. Kaya ito nga, nung ang pagdating ng na ito, yung feeds na ang pinapakain namin. Sinubukan namin itong tati na pagkain. Yung pala, okay yung tati na pinapakain. Mabilis lumaki ang bangus, saka mabigat ang timbang ng bangus. Yan, malaki rin ang kita namin. Yan, tulad dyan sa kabilang yung Cesar ang pangakon dyan. Nirekomenda na namin yan sa kanya. Ngayon, siya lang, tati rin ang pinapakain ngayon. Sa palaisdaan po, hindi naman po natin maiiwasan na walang problemang nai-encounter yung mga fishermen, mga growers natin. So, kami po sa Sante, as a technician din po, tinutulungan din po namin yung mga fishermen sa pag-resolba ng kanilang mga problemang nai-encounter. So, isa na rito, sa ngayon po kasi, ang common po na naging problema po dito is yung DO. So, yung tinatawag natin, commonly known as yung tangok dito sa bayan ng Binmaley or anywhere here in Pangasinan. Pag umaga, lalo kung mababaw ang tubig, yun, tapos minsan lalo kung biglang uulan, yung ambon lang, doon ang nagsisimula ng yung tango. Yung tango, sabi namin, yung sa umaga, umaano sila sa yung parang kumukuha sila ng hangin, oxygen nila na parang So yung tango po, yun po yung sinasabi natin na kapos ng oxygen. So kami po as technician ng Sante Feeds Corporation, tinutulungan po namin yung mga fisherman kagaya po ng paglilimita ng pakain. Kasi hindi lang po naman kasi pakain lang po tayo. Para po maiwasan yung ganon, so ginagabayan po namin yung mga fisherman. Pupunta dito si Dulce na compute ng yung papakain araw-araw. Kung halimbawa yung pagpapakain ng 4 na bags, ay minsan nababawasan ng tatlo na lang. Kino-compute yun na eksaktong lang yung pagkain para maalis yung pagtango ng bangus. Para lalaki rin ang kita sa pag sinubran mo, yun hindi gaano lalaki ang kita mo sa pagpapakain. Sa kasalukuyan po kasi, nakasanayan na po ng mga fisher folks natin na magpakain ng ad libitum sa kanilang mga inaalagaan. Yung ad libitum po, yun po yung sinasabi natin na one to sawa na pakain. Na pakain ka lang ng pakain. Akala mo
lahat po yun na-absorb ng isda. Pero hindi po natin namamalayan na habang tayo'y nagpapakain ng exist feeds dun sa mga inaalagaan natin, nasasayang lang po pala yun. So, makikita po natin na nasasayang at pumupunta lang po yun sa tubig, which is nakakasama po yun ng kwalidad ng ating tubig. Pag labis-labis po kasi yung pagpapakain natin ng mga inaalagaan po natin, yung ibang feeds ay napupunta lang po sa tubig. Na kung yung feeds, yung madaming feeds na nagsasettle po doon sa ilalim po, nagkikreate po tayo yung tinatawag na ammonia, which is pag tumaas yung level ng ammonia po natin, na dideplete po yung oxygen. So yun po, nagkakaroon ng problema at yun po yung dahilan ng pagtangok ng mga isda po natin. Kami po kasi sa Santi Feeds Corporation, part po ng commitment po namin is matulungan yung mga farmers po natin sa wastong pag-aalaga at the same time, maiiwasan po natin yung higher cost of production po ng feeds po natin. At pangalawa po ay mapangalagaan din po natin yung kwalidad mismo po ng ating tubig. Kasi minsan po, yung ibang mga farmer po natin nagtataka kung bakit pumupula yung tubig. Minsan po, biniblame nila sa feeds, Pero hindi po pala. It could be na yung source ng tubig po nila o kaya from abrupt changes of weather condition. So yun po, binibigyan po namin sila ng tips kung ano ang dapat gawin. Kung nagbe-blurred yung tubig, yung blurry na sinasabi nila na milky, papasukin lang yung tubig kung maganda. Kung hindi naman, yung reservoir hindi magpapasok. Sa ngayon po, patuloy po ang aming pagkakandak ng mga trainings in barangays, towns, and even in several areas in Luzon. So, sa nais po na gustong makipag-ugnayan sa amin, makikita niyo po yung contact number po namin sa inyong mga screen. Pwede din po ninyong dalawin ang aming website, www.tate.com.